Yan, ito yung first, viscosity and lubrication. Yan, flammability and safety. Tapos na ba tayo dito? Characteristics na. Tunay ba? Ay, ang characteristics naman guys ay yung parang pneumatics versus hydraulics lang. So tapos na tayo dito sa demulsibility. Para kung matapos pala po tayo dun sa discuss lang yung iba't ibang fluids. Iba't ibang fluids. So sa types of fluids pa lang. Wala pa tayo sa properties. Opo, magpa-properties pa lang po yata. Okay. Sige. Yan. So ating simulan ng properties. Okay. So we have different kinds of properties ng hydraulics, hydraulic fluids. So first is the viscosity and lubrication. Second is the flammability and safety. Third is the compressibility, thermal oxidative stability. Next is the demulsibility, corrosion inhibition, filterability, low foaming and air entrainment, and lastly is the compatibility. So ano ba pagka sinabi nating viscosity and lubrication? So idea about this. Yan. So pinresent ko na. Ano ba yung idea nyo about viscosity and lubrication ng hydraulic fluids? Or sabihin natin na yung mga fluids, hindi lang siya hydraulics, kundi yung mga fluids na nakikita natin, halimbawa sa mga machines. Halimbawa, meron tayong coolant. Meron tayong oils. Yung oils is yung halimbawa ay fluids ng saan ba siya applicable? Yung sa engine oil, yon. So siya ay related dito kasi pares type of fluids and also ginagamit sa industry. So sa tingin nyo, doon sa fluids, ano ba yung viscosity? Wala. Yan. So viscosity guys is yung lapot ng fluid. Okay? So kapag sobrang lapot ng isang fluid, meron yung pros and cons. Ang pros, syempre, pwede siyang yung kanyang compressibility na properties ay mataas kasi siya ay viscous. Viscous. Kapag ka naman sobrang labnaw or low viscosity, so yung compressibility factor niya is hindi ganun kaganda. Kumbaga hindi siya ganun ka-strong or ka-compact. So, ano naman yung cons? So kapag sobrang lapot ng isang fluid, pwede kasi niya ma-damage yung internal part ng ating mga hydraulic components. So i-relate natin siya sa human body. So specifically dun sa puso. Kapag yung ating dugo, mataas ang blood sugar. So bakit ba nataas yung blood sugar? So pwede sa cholesterol, fats, or yung tinatawag nating triglycerides. So saan siya present? Sa mga tinapay, rice, yung mga sugary foods. So kapag mataas ang ating triglycerides, malapot yung dugo. Kapag malapot ang dugo, and eventually, so diba, siya ay pinapump ng ating puso, nagkakos yun ng friction. Yung friction dun sa mga blood vessels, yung flow. So kapag yung flow is kumbaga dumaan nga sa mga blood vessel natin, so nagkakos yun ng friction, nagkakaroon ng sugat sa internal part ng puso. So naturally, ang ating katawan natin is yung natural response is gamutin yung sugat. So magkakaroon ng blood clot and eventually is yun yung magkakos ng heart attack or yung eventually yung sa stroke. So ngayon guys, excuse me, correlates to the hydraulics. So kapag yung fluids ay sobrang malapot,
siya ay makakadamage dun sa internal part ng components, and then eventually yun ay mag-chip, parang makakaskas and magkakaroon ng mga condensed part o yung kumbaga yung na chip na area. So hahalo yun sa fluid. Kapag gumalo yun sa fluid, yung kanyang compressibility level or yung performance capacity ng ating fluid, maapektuhan siya directly. Kasi hindi na siya ganun ka-pure. Meron na siyang mga what do you call that? So, yung mga impurities. So, yan. So by definition, viscosity is the resistance to flow and shear. So viscosity is the most important fluid characteristics because of its effect on your hydraulic system, performance and efficiency. So fluid viscosity is not created equal, instead comes in several grades such as fluid viscosity is even more important than its quality and should always be matched to your system operating temperature. So yun. Kapag mag-a-apply tayo ng isang fluid sa ating system or kahit saan, kahit pa yan ay electronics or electrical, lagi natin titingnan yung specs muna. Kasi yan ay nakadesign or yung mga machines na ma-encounter natin, nakadesign yan na meron siyang specific na dapat yun ang gagamitin mo or yun yung kailangan na gamitin. Kasi once na or nagkamali ka ng lagay or apply, so yun ay pwedeng makasama doon sa component. In terms ng kanyang performance, hindi na siya ganun ka-efficient. And eventually, maglilid yun sa cost. Siyempre, papalitan nyo yung materials, papalitan yung component. So, gagastos na naman yung company or tayo as a mechatronics. Kapag tayo nagawa ng design, lagi nating i-determine kung ano ba yung specs, ano ba yung dapat i-apply dito. Pwede ba siyang lagyan ng alternatives? Kung siya lalagyan ng alternatives, ano kaya yung alternatives na pasok pa din doon sa standard? So, sabi nga dito, may mga grades. So, merong grade ng fluid na pwedeng ilagay. So, katulad dun sa type of fluid, guys. So, di ba, meron tayo ditong yan. So, halimbawa ito. Yan. So, siya ay water glycol iso-46. So, isa naman yung isa example is, meron din yung number. Yan. Multi-grade 134. So, may grade yan. Ibig sabihin nun is, yan yung basehan. So, since naka-ISO yan yung standard na kaya mag-produce ng ganitong performance or ganitong work. Kaya niyang gawin yung ganitong type of work or ganitong function. So, ayun. So, viscosity. Yun yung isang type or isang properties ng fluids. So, next naman is the flammability and safety. So, hydraulic fluid and oil both require general safety precautions like preventing contact with the skin, eyes, and mouth. However, additional safety measure must be taken when using specific hydraulic fluids. So most hydraulic oil formulas are also flammable and specific temperature or flash point, which is why it is important to avoid overheating your hydraulic system. So particularly, meron tayong, di ba, mineral-based hydraulic fluid. So ito ay considered as flammable. So, determining first the type of hydraulic fluid is necessary. So, that applies dun sa design consideration natin. Yun yung sinasabi ko kanina. So, isa sa properties, kung halimbawa ang system nyo ay nagre-required na kailangan ay oil-based, so kailangan is i-consider nyo ano ba yung external environment na paglalagyan ko ng device? Ito ba ay nakalagay sa isang mainit na environment, malamig na environment? So, doon nyo ma-determine yun kung kayo ba gagamit ng water base, kayo ba gagamit ng mineral base, multi-grade ba ang gagamitin ko? So, it involves the safety also. Kasi, once na nag-fail ang isang system, sabihin natin na kayo ay merong system na can lift tons
tons ang kaya niyang buhatin. Like, halimbawa, kaya niyang magbuhat ng 3 tons ng specific product or specific na output. So dahil ang ginamit yung fluid is hindi siya applicable, or let's say hindi siya compatible dun sa inyong mismong inyong dinidesign or dun sa component, so it all that parang nasasacrifice yung safety dun sa part na yun. So kayo guys ay dadaan sa Bosch training. Pagiging meron yung summer Bosch training. Yon. So doon ay hindi lang dito sa electro-pneumatics, ang Bosch is applicable sa lahat ng aspects kasi yan ay safety. Safety, health, and standard. So may mga sinusunod tayo na standard para dyan. Hindi pwedeng basta ganito, hindi pwedeng basta ganyan. Kailangan is ganito at kailangan dapat ganito. Hindi pwede pong basta na lang tayo maglagay dyan ng kung ano man at bahala na kung sino ang madulas o kung sino ang matapilo o maipit, or bahala na kung gagana yung system basta ang ilalagay ko is ito. Gagawin ko yung trabaho ko, bahala na kayo. Hindi pwedeng ganon. So, with the release dito sa ating topic na hydraulics, hindi pwedeng basta na lang ang ilalagay nyo na fluids. Aside from viscosity, lagi nyong i-consider, aside from the function, is yung safety. Hindi lang sa inyo, kundi sa inyong katrabaho. Okay? Yan. So, next naman guys is meron tayong compressibility. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yung characteristics ng fluid para siya ay mag-compress. So, that determines dun sa strength ng isang fluid, or by definition itself, so refers how much a fluid volume decrease when pressure is applied. So, yung compressibility properties na isang fluid. Kung ano yung resistance. Okay? Resistance behind the pressure applied. So, a fluid with low compressibility resists volume change even under high pressure. So, this resistance is quantified by a bulk modulus which measure how stiff or incompressible a fluid is. So, kailan ba nangyayari tong compressibility or lack of compressibility ng isang fluid? So, way back or going back to our example kanina, dun sa puso at saka dun sa hydraulic part, na kapag ka yung isang hydraulic component is nag-chip or nag-oxidize yung mga internal part, so yung internal part naman, hindi naman yan basta-basta ma-filter. Sabihin natin may filter yung inyong system, hindi naman kayang i-filter ng 100% na sobrang linis na ng inyong fluid. Laging meron dyan tira. Hindi nga lang siya visible in the naked eye. So ibig sabihin nun guys, is yung chip na component is hahalo yun dun sa fluid. Pag humalo yun dun sa fluid, hindi na siya pure. Meron na siyang mga impurities. So kapag ka mataas na yung impurities ng isang what do you call that? Na isang hydraulic system or nung mismong fluids, hindi na ganun ka-efficient. So doon tayo mag-undergo ngayon ng maintenance. Okay? So aside from doon guys, ano pa yung nakaka-apekto sa compressibility? So yung major na problema sa isang hydraulic system, which is yung leaks or leakage. Kapag ang isang hydraulic is may leakage, mababawasan yung compressibility ability niya. Dahil kulang sa fluids. Sabihin natin sa brakes ng sasakyan. Kapag ang brakes ng sasakyan kulang sa brake fluid, hindi magfa-function ng maayos yung brake fluid. I hope you get my point. Ang isa pa example yan guys is yung air entrainment. So yun yung next na di-discuss natin. Si compressibility at yung low foaming and air entrainment is magka-pair yan. Ano yung
ano yung low foaming? Ang isa example nyan guys is, halimbawa, kayo ay sabihin natin, meron kayong beer. So pag naglagay kayo ng beer sa baso, mayroong bubble sa taas. Kung naglagay kayo Red Horse, lagay niyo sa baso, meron niyang bula. Pag ininom niyo yun, di may busog kayo. Didigal, sarap. Tapos may yelo. Mag-iinom pa lang sa hindi, joke lang. Kidding aside. So, kung mapapansin nyo, kahit Coke, kung Coke ang ininom nyo, or beer, may bubbles yun. Kapag ininom nyo siya, eventually, or mabilis yung response sa katawan nyo, didighal agad kayo. Lalabas agad yung hangin or yung na-produce na bubbles dun sa beer or sa Coke. Ngayon, imagine nyo, dun sa hydraulic system, hindi naman lalabas yung hydraulic na yung hangin sa hydraulics. Magre-remain yun doon. Kasi, di ba, yun ay isang system na compact. Ngayon, kapag nag-pour kayo ng fluids, laging merong air na mapapapunta doon. So, ano mangyayari kapag hindi natin napalabas yung air na yun? So, sabi ko nga sa inyo, hindi yun basta-basta lalabas. Hindi siya kusang lalabas. Kasi trap na yun sa loob eh. Imagine nyo, siya ay trap sa gitna ng hydraulic fluids. And nasa loob yung hydraulic fluids nyo. Nasa loob ng hose, nasa loob ng mga hydraulic component nyo. Mga valves, So, technically guys, yung compressibility level ng isang hydraulic hydraulic component kapag may air entrainment na involved, mas mababa. Kasi nga, ang air is incompressible. Nagbibigay siya ng response dun sa surroundings. So, magmumove lang yung bubble sa loob. Hindi siya totally mapuputok. Kasi wala namang external environment na involved. So, balik ulit tayo sa sasakyan. Kapag yung brake system natin nagkaroon ng air bubble sa loob, so technically, kailan ba nangyayari yun? Halimbawa, kayo ay nag-calibrate ng inyong brake pads, pinaltan nyo. So, syempre, i-bleed nyo muna. Yun pala yun. Yung process ng bleeding, yun yung ginagawa ng mga mekaniko natin. Kapag kayo ay nagpalit ng brake pads, or let's say, yung brake system nyo is pinalitan nyo ng brake fluids. So, mag-bleed kayo. So, yung bleeding, guys, sabihin natin na sayang naman sir at mababawasan yung fluids, ay necessary po kasi yon para mawala yung air bubble sa loob. So technically, pag nawala yung air bubble sa loob, ay babalik yung inyong babalik yung standard performance ng inyong system. Ano po? So again, ang air entrainment and low foaming. So wait, next na ba yon? Hindi pa. So, pahapiyawan ko lang. So, siya isang characteristic ng fluid na hindi agad siya basta-basta nag-create ng bubbles. And yung air entrainment naman is in terms ng yung mga components natin, hindi siya or kumbaga secured siya. Sabihin natin na may leaks pero hindi basta-basta makakapasok agad yung air sa loob. Next. So, thermal and oxidative stability. So, ito naman is the oxidation resistance ng fluid. So, di ba sabi ko sa inyo kanina is nagkakaroon ng degradation or yung pag-chip ng materials between dun sa fluids or nagkakaroon ng chemical reaction between dun sa components at saka dun sa hydraulic fluid. So that reaction is called oxidation. So that oxidation resistance is one of the properties ng hydraulic fluids. Ibig sabihin nun is degradation control. So yung oxidation resistance, ibig sabihin is kahit na nakakontak yung inyong fluids dun sa component, hindi basta-basta magre-react yung components dun sa fluids. Hindi agad magkakaroon ng chemical reaction or hindi magkakaroon ng chemical reaction which greatly benefit yung ating system. Ibig sabihin, safe ang inyong system kahit na in a long run ay pa din siya.
quality pa din yung ating component. Hindi siya basta masisira. So, yan naman guys is nagbabari pa din siya kung ano ba yung components. Saan ba siya gawa? And siya ba ay, kung hindi ba siya ganun ka-reactive dun sa fluids. Halimbawa guys, ay water-based. So kung siya ay water-based, tapos ay halimbawa yung ating component is made up of galvanized. So technically, magre-react agad yung galvanized dun sa tube, so dun sa water-based. Sabihin natin na hindi naman siya totally na mataas yung moisture ng water-based, pero still water-based pa din siya. So meron pa ding part kung saan hindi naman ganun kabilis yung reaction, pero in a long time or in a long run, magkakaroon siya ng reaction that will cause the hydraulic component itself to degrade the performance. So ngayon, kung ang ginamit nyo namang fluids dun sa inyong hydraulic component is merong or mataas ang oxidation resistance or meron siyang certain level ng oxidation resistance. So yon, is expected yon na kahit paano mababawasan yung mababawasan yung part ng pag-iisip nyo na baka hindi tumagal yung component. Ma-assure nyo sa inyong mga sa inyong boss o kung kayong boss, ma-assure nyo na tatagal yung system nyo without further maintenance or prevent the maintenance cost being high. Okay? So, next natin is yung demulsibility. So, ito naman is sa water, commonly ito guys is sa water base. So, ano ba yung demulsibility? So, pag sinabing demulsibility is yung water separation. So it is a crucial property ng hydraulic and lubricating fluids, especially in system exposed to moisture contamination. So lalo na yun. So ito guys ay sabihin natin na ito ay hydraulic or water-based hydraulic fluids. So syempre, water-based, mataas ang moisture contamination or moisture content. So ilagay natin siya sa simple example para mas madaling intindihan. So alam nyo na ang water and oil, hindi siya nagsasama. Kahit na anong gawin yung halo, eventually, kung sabihin man natin na naghiwalay siya, pagka nawala yung motion, laging babalik at babalik yung water sa pagiging water and yung oil sa pagiging oil. Or kumbaga, magkakasama yung tubig at magkakasama yung oil kapag pinaghalo nyo sila. So ito naman is yung ito yung properties na nagpe-prevent ng pagse-separate ng water. So ito is kalimitan. So hindi pala ako sure kung siya ay kalimitan ginagamit sa mga food industry. So as we know, water-based hydraulic fluid is non-toxic or kumbaga yung toxic level niya is hindi ganun kataas kumpara sa mga or kumpara sa ibang hydraulic fluids like oil-based or multi-grade hydraulic fluids. Ano po? Yan. So next naman guys is meron tayong corrosion inhibition. So yung corrosion inhibition na yan is all about dun sa ability ng fluids na protektahan yung mga metal surface from sa chemical reaction. So, kung familiar kayo guys again, coach ulit, kapag ang gamit yung coolant sa inyong radiator ay tubig, kapag tumagal lang ilang araw, let's say 2 araw o 3 na hindi nagagamit yung kotse, nagkokos agad siya ng corrosion reaction dun sa mismong makina at dun sa tubig na nilagay nyo. Kaya mapapansin nyo, kapag nag-flush kayo ng inyong radiator, ay madaming kalawang. Ibig sabihin nun, madali lang nag-react yung tubig dun sa metal part ng makina. So kapag ka naman naglagay kayo ng coolant, so yung coolant,
is meron siyang corrosion inhibition. In terms ng kaya niyang protektahan yung inyong sasakyan from dun sa corrosion. Kaya mapapansin nyo kapag kayo ay naglagay or ginamit nyo yung dapat na gamitin, which is yung coolant or type ng coolant na ilalagay nyo sa sasakyan, hindi siya hindi siya nagpapalit ng kulay. Still ganyan pa din. So, kung kayo familiar sa coolant ng mga sasakyan, meron niyang iba't ibang kulay, pero pare-pares lang din naman yan. Kung halimbawa green ang nilagay nyo, mag-i-stay yung green. Kahit pa yun ay matagal nang hindi nyo ginamit, green pa din siya. Hindi siya katulad ng tubig na kapag nilagay nyo, halimbawa, so syempre, kalimitan naman na nilalagay guys ay purified. Purified nga ba o alkaline? I think purified. So kapag nilagay nyo yun, yung crystal clear na tubig, kapag pinaandar nyo yung sakyan nyo and makikita nyo ay kulay na siya, kulay kalawang na. Ibig sabihin nun, nag-react na agad yung tubig dun sa metal component. So, in relation sa ating topic na mga hydraulic components, so ganun din po yan. Kung halimbawa, naglagay tayo ng isang fluid na hindi ganun ka ganda yung specs or sabihin natin na substandard. So, meron din naman laging substandard or yun nga sinasabi natin, alternatives. So kapag ginamit natin yun, makikita natin yung difference between dun sa quality product or quality brand kumpara dun sa mga substandard brand. Kita nyo agad yung difference. So yun ay kalimitan nating na-encounter sa mga sa external or sa labas na industry. So sa industry guys ng hydraulics, hindi ako ganun ka-familiar kung anong ginagamit na fluids. So kung if ever man na kayo ay mapapapunta sa isang manufacturing industry na may hydraulic system, lagi nyo munang tatanong, ano po ba yung ginagamit yung fluid dito? Para just in case po na let's say calibrate or let's say mag-undergo ng reflashing or mag-undergo ng maintenance, ay alam ko po ang aking ilalagay. Hindi po ako yung manghuhula na lang. So bibigyan kayo ng mismong sabihin natin, mabait yung inyong magiging kasama sa trabaho, sasabihin yung component o grade na ilalagay nyo o gagamitin nyo. So kayo, being an engineer, hindi kayo basta-basta maniniwala. Magse-search muna po kayo. Kailangan po, aside from dun sa sinabi, may basis po kayo. Kayo ay tinuruan dito, lalo na at kayo magka-capstone or kayo ngayon may research methods kayo tinuruan mag-research. Ang gagawin nyo, kung kayo ay binigyan ng idea, matuto kayo or i-practice nyo sa sarili nyo na i-verify yung sinabi. Hindi pwedeng yun ay susundin nyo agad. Kasi what if yung pala ay kumagay pain, So bahala ka engineer, pag yan ay ginawa mo, yari ka. May mga ganong scenario guys. Hindi ko naman sinasabi sa lahat ng pupuntahan nyo is ganun. Pero kung kayo guys ay, yan ang tawag doon guys, is pagiging meticuloso. Or pwedeng sabihin natin na wais. Sabihin natin na sinunod nyo yung katrabaho nyo. Okay, tama, gumana naman. So good for you. Ibig sabihin nun is trusted yung sinabi niya. Paano kung basta na lang siya nagbigay ng sinabi or basta na lang siya nag-recommend then in-apply nyo without further research nag-fail yung system. Sinong sisisihin? Siyempre ikaw dahil ikaw yung nag-apply Hindi naman pwedeng isisi mo doon sa katrabaho mo. Yun po kasi sinabi sa akin. Ano sasabihin sa inyo mo? Wala kang pinag-aralan at basta mo nila ang nilagay yung hydraulic fluid yan sa machine na yan. Hindi ka malang nag-search, ay naturingan ka engineer. So, ganun po yun. In a reality guys, makakatikim at makakatikim kayo ng ganun salita. Kaya ang sa akin, be wise enough para alamin kung ano yung tama at ano yung necessary. So kayo naman ay, kumbaga, hindi naman sasabihin na kayo ay engot, pero
or hindi naman sasabihin na kayo walang tiwala sa kasama nyo. Pero wala kayong tiwala in terms ng kayo ay bago pa lang kasi. So, pwede kasing kayo itinetest lang. Tinitingnan yung inyong capability na gawin yung work. Tinitingnan kung tinitingnan or itinetest kayo kung sadya bang ito ay engineer. Ito ba ay alam nito ang ginagawa nito? Nagigets ko yung point ko. So, sa industry kasi guys, dadaan at dadaan yung time na kayo itetest. Lalo na sa mga unang linggo nyo sa industry. Kasi sabi nga nila, first impressions last. So, ibig sabihin, kung iingot-ingot ka sa mga unang linggo mo, sabihin natin na ikaw ay naninibago pa lang at ikaw ay nangangapa pa, pero ibig sabihin nun, kung ikaw ay, sabihin natin, acceptable naman yung mga ganun na bago pa lang po kasi ako, hindi ko pa alam yan. Ay di ibig sabihin nun guys, ay ang impression sa'yo, naku, baguhan na talaga. Wala to. Ang sama kayo mapakinggan ng gayon, lalo na kung sadyang harap-harapan kang sasabihan. Kasi, kayo naman ay nakatapos ng isang pagiging engineer ng hindi basta lang, hindi lang basta dahil kayo nangopya, or hindi lang basta kayo ay may pera at kayo nakapasok, nakapagbayad ng ganito para sa thesis. Hindi naman pinaghirapan nyo naman yun. So you deserve better. You deserve to be called an engineer without the hidden motives or like yung hidden negative thoughts. So, syempre, sabi ko nga sa inyo, para kayo ay igalang, and first impression last, lagi nyo gagawin na mag-verify muna. Lagi kumbaga, kayo ay dapat wise. Hindi kayo dapat maluloko ng ibang tao. Kasi, ayun yung pagtatawanan kayo. Kahit ngayon, di ba? Sabihin natin kayo ay, third year. Tanungin ko kayo sa DE. Tanungin ko kayo sa mga subjects nyo. Tapos hindi nyo nasagot. Hindi ko naman sinasabi na kayo ay walang natutunan. So, ang ibig ko sabihin doon is kahit kayo tanungin, sabihin man natin na hindi nyo alam yung sagot, you will make a way para malaman yung sagot. You will find a solution kahit pa yung problem is mahirap. Ganon po nagwo-work yung isang thinking or yung isang mindset ng engineer na kayo ay engineer, not just in title, but kayo engineer in your own experience and ability. So, ibig sabihin nun guys, madami pa kayong ma-encounter. And yung sinasabi ko sa inyo guys, ay siguro marirealize nyo lang to kapag nandun na kayo sa part ng kayo ay tinetest na ng inyong mga katrabaho. Kasi, ito guys ay ma-share ko lang kasi ito na may elective. Hindi naman kayo, sabihin man natin or maging practical tayo, hindi to itatanong sa inyo na anong diniscuss nyo dati sa elective. Anong ginawa nyo sa elective? Paano kayo nagklase sa elective? What is hydraulic and hydraulic components? Ano yung types ng oil? Hindi naman itatanong sa inyo yun. Ang real life guys, after kayo gumraduate, so syempre kayo nga ay engineer na wala namang yung test kasi all about real life na din. Hindi na yan yung mga concepts and fundamentals. Lahat yan nasa na tayo, application na. So kung may mga theories man, yun yung basis natin para gawin yung isang solution. So ang gagawin natin is we prove na kung halimbawa, okay lang naman guys, okay lang naman magkamali sa una. Pero make sure na kayo ay natuto. Yun yung pwede nyo sabihin na sa sarili nyo. Sabihin natin na kayo nagkamali. Sa unang linggo nyo sa trabaho, kayo pa mali-mali. Pero you make a way na hindi na mauulit to. Charge to experience. Yun ang magiging motivation nyo sa sarili nyo. Ay, okay lang yan. Baguhan kasi ako. Pero charge to experience ko to. Bukas, mas better ako. And in a later moment na nandito ako sa company na to, puprove ko sa inyo na mas magaling ako sa inyo. Hindi ko naman sinasabi sa inyo guys na maging competitive kayo in term ng
Kumbaga, kailangan lamangan nyo yung katrabaho nyo. Hindi naman sa ganun. Ibig ko lang sabihin ay, yun yung way nyo para i-boost yung confidence nyo. Yun yung way nyo para hindi kayo basta-basta nagpapatalo sa ibang tao. So sabihin natin na hindi nyo alam yan ngayon. Pero darating yung time, malalaman nyo yan. Ano, para yung sa capstone or sa research methods. Hindi nyo alam siya ngayon. Alam nyo lang yung concepts and ideas. Ngayon, hindi nyo alam yung process. Pero eventually, malalaman at malalaman nyo yan. Matututunan at matututunan ko yan. Hindi naman ganun kahirap ang buhay ngayon para mag-research. Malalaman at malalaman ko yan. Magiging edge ko yan sa inyong lahat. Ano? So, going back guys sa ating discussion. So, I hope you get my point dun sa sinasabi ko. Actually, mahirap magsalita na ako lang yung nagsasalita. Hindi ko naman alam kung kayo nakikinig. So, I'm giving a opinion based dun sa paano ba mag-work yung real life. So, sabi ko nga sa inyo, hindi laging papabor sa inyo yung panahon. Maaring makalaban nyo ang panahon. Maaring hindi pabor sa inyo yung panahon. So, pwede nyo sabihin na ngayon lang yan. Darating yung time, ako naman kumbaga, ako naman yung the best. Ako naman yung magte-test sa mga ibang tao or ako naman yung magte-test sa ibang graduates, ganun. Nagigets ko yung point ko, guys. Ito ay ito ay very useful sa inyo in a way na para nyo ma-visualize yung real life. Kayo, third year kayo, marami kayong ideas, marami kayong nakikita, na marami din kayo naririnig ng pagiging isang engineer, malaki ang sahod. Ang pagiging engineer is madali. Ang pagiging engineer ay masaya. Parang hindi ko naman sinabi masaya, hindi ako masaya. Kumbaga, ang pagiging engineer ay parang pagsagot sa exam. Na mahirap ngayon, ang hirap naman. Pero eventually, nalalampasan mo naman siya. Bumagsak ka man, pero at least nalampasan mo naman, di ba? Tapos may learning ka pa din. So, nahihirapan akong i-conceptualize sa inyo. Pero sana nakukuha niyo yung idea na kapag kayo ay gumraduate, wala na yung utoy nini. Kayo is engineer na. Si engineer ganto, si engineer Jake RB, si engineer John King, Ayan, si engineer Ernest. So, yun yung point ko na kailangan yung alamin muna ano ba yung nagiging basis ng lahat. Kung hindi man yan dito sa electro-pneumatics or sa electro-hydraulics o kahit sa anong field of work ang inyong puntahan, laging may basis yan. Existing yan eh. Not unless kayo ay nasa part ng research and development na doon talaga kayo naghahanap ng solution. Naghahanap kayo ng particular solution in a particular problem na hindi existing. As in kayo sadyang mag-create. Hindi naman eh. So kalimitan sa atin, tayo mapapunta sa mga manufacturing, lalo na sa automation. So lalo na yung mga techie person, lagi nyong hinahanap yung specs, lagi nyong hinahanap yung basis. Ano ba yung dati? Ano ba yung current na trend? 'Di ba? Lalo na ito ay ma-technical. Lalo na sa ma-technical siya. So you always find a way or find a basis. Wag po basta-basta magtitiwala sa sinasabi. Yun. So sinasabi ko, wag din kayo magtiwala. Pero alamin nyo sa sarili nyo. Kayo ay maghanap ng evidence and mag-search kayo. You learn from your own
and use that learning as an edge to others. Ano? So, in correlation guys sa trabaho, so may thinking kasi guys ang trabaho na kapag alam mo, dapat ikaw lang yung may alam nun. Hindi mo siya ituturo sa iba. May ganun thinking, which is, para sa akin, ay, oo, pwede naman kasi pinaghirapan mo na aralin yon. Pero kung halimbawa naman guys, na itinuro lang din sa'yo yon, ituro mo din sa iba. Pero yung natutunan mo na ikaw lang, yun yung wag mong ituturo sa iba. Kasi yun yung edge mo eh. Pero yung itinuro sa'yo ng ibang tao, yun yung ituturo mo din sa iba. Kasi ikaw ay nabigyan ng blessing na malaman ng ganong info, bigyan mo din sila ng blessing na nasa sa inyo na yon kung dadagdagan nyo. Pero wag nyo mabawasan, syempre, di ba? What I mean is, edge nyo kasi yon. Effort nyo, yung inyong or time and effort ang binigay nyo para matutunan nyo isang bagay. So edge nyo yun. Meron kayong rights para yun na ipagdamot. Pero yung mga info na tinuro din sa inyo, tinuro lang din naman, natuto kayo, ay ituturo nyo din yun sa iba. Yun yung way para maging productive ang ibang tao. So blessing yun sa kanila. So bakit ko nabanggit? Kasi sa trabaho, hindi naman laging mabait ang katrabaho. May dadaan yung point na kahit alam nung isang katrabaho, hindi ituturo sa inyo yun. Kasi ang katwiran nila, engineer kayo eh. Hindi kayong gumawa niyan. Kayong maghanap ng mga ganyang info. So may mga gano'n. Yun ang toxic na katrabaho. Yung mga ayaw magturo. At yun ang nakakayamot. Kumbaga, para din yung college guys na kailangan tulong-tulong kayo. Doon yung makikita kung kayo ay may katrabaho na mabait at kung kayo may katrabaho na madamot. So again, guys, in correlation dito, lalo na hindi lang naman ito yung subject nyo na technical. Kayo may robotics, may programming kayo, meron kayong capstone, may matututunan kayong bago sa capstone, meron kayong PLC, di ba? So, if ever man na kayo makaka-encounter ng hindi nyo alam, try to search. Try to search first. And if merong matatanungan, is much better, di ba? Meron kayong magiging basis agad. Tapos, i-verify nyo lang yung kung ano sinabi niya. Maalin doon kung alin ang mauna. Kung kayo may nahanap na reference bago kayo magtanong sa katrabaho or sa kakilala, or kayo ay nagtanong muna sa kakilala bago mag-verify. Maalin po doon. Basta sa akin, be wise enough sa pag-handle ng information. Yan. In addition pala guys, halimbawa naman sa paperwork, so hindi mawawala sa atin ang paperworks. Tayo ay pwedeng field engineer or office engineer. Kapag kayo guys ay merong ginawang troubleshooting or let's say kayo ay may binago sa system, make a narrative report. Yung narrative report niyo yun, papapilapan niyo yun sa or pasasignin niyo yun sa inyong mga supervisor. That mean na kayo ay nag-inform ng maayos sa inyong supervisor and yun ay na-approve. Ibig sabihin, alam nila or alam ng supervisor nyo na kayo ay may ginawa at approve yun sa kanya. So, ano pong purpose nun, sir? So, just in case guys na nagkaroon ng problem, just in case na nagkaroon ng trouble, since kayo nga yung gumalaw ng machine, kayo yung masasangkot sa issue. Or kumbaga sabihin natin na problema yun, sakit yun sa ulo kasi kayo yung gumawa, bababa ang reputation nyo bilang engineer sa company. Kasi gumawa kayo ng changes tapos napakalaking problema ang naidulot. So, hindi lang naman kayo ang engineer sa isang company. Pwedeng kung halimbawa, ang inyong shifting night shift and or rotational, excuse me, hindi lang kayo ang kakalikod dun sa machine or hindi lang kayo magme-maintenance dun sa machine. So, just to play safe, I make a narrative report. Document, picturean nyo, ano yung mga binago nyo, ano ba yung tinanggal nyo, ano ba yung nilagay nyo.
Tapos ipakita nyo. Para pag nagkaroon ng aberya, may papakita kayong evidence. Ibig sabihin nun, kumilas kayo ng kayo ay merong evidence. Para pag nagkaroon ng trouble, ay si engineer po kasi ang gumawa niyan, ay ganitong ginawa. Ay meron naman kayong evidence, may narrative report kayo na pirmado ng supervisor. Ay areo ang aking narrative oh. Are ang mga picture na pinagagawa ko. Halimbawa, sabihin natin na may ibang component na nung nagka-trouble ay hindi naman yun na inilagay yung component. So safe kayo. Ay are inilagay kong component, ba't ka nandiyan dyan? O, diga. So ibig sabihin nun, safe kayo sa mga pambabatikos ng katrabaho. Safe din kayo sa mismong trouble. O, labas na ako dyan, bahala kayo. Diba? Merong ganong situation guys. And yun ang hindi kalimitang na-anticipate ng mga baguhan. At minsan, yun ang ipinapain sa mga baguhan para sila mawalan ng trabaho. Kasi sa industry guys, yan ay race. Kapag ikaw ay naiwan or ikaw ay napaglamangan, talo ka. Pwede kang mawalan ng trabaho or pwede naman ikaw ang magbayad dun sa penalty. Sabihin natin na malaking problema yung naidulot ng ginawa mo, ay di, kawawa ka naman. Ikaw na ngayon nahirapan, ikaw pa magbabayad. Ikaw pang walang sahod. So sa akin, kayo ay maging wise. Hindi pwedeng kayo ay luloko-lokohin lang sa industry. Kayo ay nag-engineer, nang kayo ay naghirap, nagpuyat, ang sakripisyo na inyong magulang ay nandiyan, lagi nakasuporta sa inyo. So kayo na bilang independent na tao, kapag kayo ay nasa trabaho, ay maging wise kayo. Huwag kayong papaloko sa iba. So yun ay inarelate ko dito kasi yun ang nangyayari sa real life. May mga taong nanloloko at may naloloko. So hindi naman ibig sabihin na elective lang to, aralin lang natin is pneumatics. Ito yung course natin. Pero ito naman ay hindi magiging applicable sa inyong trabaho kung kayo ay mapapapunta sa admin. Hindi din naman ito magiging applicable kung kayo ibang system ang inyong gagawin. Kailangan nyo lang itong i-take kasi ito yung fundamentals, ito yung basics, and ito yung kailangan alam nyo. Mas maganda yung alam nyo to at alam nyo yung mga ganong bagay kaysa alam nyo lang to pero wala kayong idea kung ano ba yung life after graduation. Ano ba yung inaasam-asam nyo na work place after kayo makagraduate. So I hope you get all the information. If hindi, ay di try to search again. Kayo magiging wise. So hindi lang to advice sa inyo bilang kayo ay student ko. Kasi pagka-graduate ko, kayo ay pwedeng maging katrabaho din. Diga. So you take note on this and you explore and search. So next natin is yung ating filterability. So ito naman is the ability of fluid to pass easily through filtration system without clogging filters or losing its essential properties, ensuring contaminants are effectively removed during the operation. So ito naman guys is all about dun sa filtration. Kapag halimbawa dun sa ating CNC, meron tayo dyang coolant. So yung coolant is yun yung nagpe-prevent para yung ating bits or yung ating drill bits ay hindi masira. Para ma-prevent yung or ma-reduce yung friction. So ngayon, yung mga chip part ng ating CNC, yun ay dadaan sa filtration system. Tapos, ay makakapag-produce siya, again, ng magandang or malinis. Hindi naman sabihin na totally nawala yung mga chip part or mababawasan yung mga impurities or nabawasan yung mga impurities. Pero, yung mga malalaking part is hindi nasasama sa filtration, sa mismong system or hindi siya na bumabalik. Ibig sabihin nun is tolerable naman. So yan naman naka-align yan sa design. Kung ang inyong system is sensitive sa impurities, so kayo ay magagawa ng magandang filtration system. Kung hindi naman ganun ka sensitive at kaya mag-work kahit merong impurities, ay di okay lang na hindi siya ganun ka precise. Hindi naman natin sinasabi na substandard, pero sabi ko nga sa inyo, may mga design consideration naman tayo. Merong ganito, merong ganyan. Dapat ganito, dapat ganyan. So, alamin lang natin yon. Pero yung isang properties ng hydraulic fluid is yung kanyang filterability level. Filterability ability.
para dun sa part ng paglilinis ng fluid at maging precise pa din or efficient pa din yung kanyang performance despite kung gaano katagal nyo na siyang ginagamit. Yan. So next is ito, yung low foaming and air entrainment. So low foaming and low entrainment are essential fluid properties that ensure stable, efficient, and reliable operation in hydraulic and lubrication systems. So together with properties like low compressibility and oxidation resistance, this ensures the fluid behaves as a consistent and reliable medium for energy transfer. So ito naman yung sabi ko sa inyo kanina. So lagi niyang kadikit si compressibility at saka yung kanyang sa oxidation resistance. Kasi kapag ka sobrang dami ng pumasok na air doon sa ating system, so hindi siya ganun compressible. Kumbaga low compressible siya. And pag low compressible, hindi low performance. Ano po? And next naman is the compatibility. So compatibility is yung ability ng fluid to coexist without causing harm or harm to system material components or other fluids it may come into contact with. So yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na dapat compatible kung kaya naman igagawa ng isang decision na wala kasing available na ganito, ano kayong alternatives? Siya, dapat compatible pa din siya. Kasi kung hindi siya compatible, ay huwag nyo na ilagay. Yan yung hindi tumakbo or i-inform nyo ng inyong supervisor na, sir, wala na tayong stock ng gantong fluid. Ay hindi naman pwede nating ilagay ang garne. At masisira ang ating system D yan. Gagawin ninyo. So pag sinabi sa inyo siya, punta ka sa purchasing department at sabihin may bumili na ng bago o magpadagdag ng stock sa ating inventory. Ay hindi tatakbo ang ating yan. So katulad niyan, halimbawa guys, yan, situation na walang or kulang ang supply ng maintenance, wala, halimbawa na compatible na hydraulic fluid, ang best decision dyan na gagawin, kung kaya pa namang i-filtrate muna habang nag-iintay ng compatible na fluid. So, kung wala pa, edi standby muna at hindi naman siguro yan magbibigay ng sobrang low performance. Sabihin natin na may leaks, edi i-fix nyo muna yung leaks, huwag nyo muna palitan. Kasi sabihin natin, okay, pinaltan engineer, ay wala pa naman palang pamalit na alternatives o walang alternatives na available, ay paano tatakbo ang ating system? Paano tatakbo ang ating assembly line? Paano tatakbo ang ating production? Ay hindi natin marireach ang quota. So, comment, kahit kayo nasa tama, kayo ang magiging mali. Kasi basta-basta kayo nakilos without even analyzing yung situation. So basta nyo na lang kinalas, ay nagre-required na po rin ng maintenance, kinalas ko na. Ay wala naman pala kayong alternatives na pwedeng ilagay at wala pa din naman yung mismong panlagay na hydraulic fluid, basta na lang kayo kumilos. So kahit kayo or may magandang intention, ay gusto nyo lang naman is mag-maintenance ng maayos, so, dahil nga kayo'y basta na lang kumilos without even thinking and analyzing the situation, ay yari kayo. Kayo pa din ang mali. Doon kayo makakatikim ng mga masasakit na salita. So, sa industry guys, huhubugin talaga kayo mentally and emotionally. And also, yung mga technical skills nyo. Sabihin natin, sa industry guys, hindi naman yung perfect. Kayo ay may encounter na pangit na boss in terms na hindi ng itsura, kundi ng ugali. Masama ugali, may ma-encounter kayo na magandang katrabaho, hindi magandang katrabaho in terms ng physical appearance, kundi maayos makisama. May ma-encounter din kayo na sabihin natin na yun lang muna. Baka naman kayo ma-overwhelm masyado. Sabihin natin yon. Ang iisipin niyo lagi kung kayo nasa situation na gano'n is, ay okay lang yan. Ay hindi ko naman alam Ako naman ay, hindi. Pero guys, hindi din magandang mindset yung kayo nag-stick sa mindset na, ay hindi ko kasi alam dahil ako ay baguhan. Siguro, sa inyo, kayo'y magiging fresh graduate,
pwede pa nating maging standard yung, ay okay, ay ako kasi baguhan kasi ako. Pero hindi dapat magtatapos dun sa, okay, ako kasi baguhan. Kasi, bawat errors or bawat pagkakamali nyo, lagi kayo may natututunan eh. So, yun yung sinasabi na, charge to experience muna. So, yung pagkakamali nyo, doon kayo natututo, and eventually, the second time around na kayo ay magkamali, failure nyo na yon kasi nagkamali kayo. Pero yung time na kayo is natuto, in-apply nyo siya, ibig sabihin nun, nag-grow kayo as a person. Hindi man siya technical skills, pero yung personal development nyo is nag-improve. Ibig sabihin nun, hindi na ako si asa sa mali ko. Ginawa ko muna yung way para maiwasan yung error. Kumbaga, hindi na kayo nag-play safe dun sa thinking na ay bago kasi ako kaya okay lang magkamali. So nandun na kayo sa stage ng alam ko kasing or hindi ko kasi sure kung ito ay tama kaya ang ginawa ko nag-search muna ako para maiwasan ko yung mali. So nandun na kayo sa part na yun. So in relation dito sa ating topic, so kung halimbawa wala pa nga yung ating or wala pa yung pamalit, wala pa yung alternatives, ay di wag nyo munang kalasin. Hanap kayo ng ibang solution. Solution that is not permanent but can do the work for the meantime. Ano? Nagigits ko yung sinasabi ko. Ayun. So, sa industry guys, marami kayong may encounter. And kung yun nga, na-encounter yung mga sinabi ko, hindi ko naman sinasabi na na-encounter ko yun. Pero yun kasi yung nangyayari. Ano? Yun is based din sa mga kwento-kwento sa akin at kwento din ng aking mga prof dati nung college. Which is, yun ay mas naalala ko pa siya kaysa doon sa tinuro. Kasi yun ang tutulong sa inyo. Ito yung mga idea na to, yung tutulong sa inyo para kayo ay hindi mabilis malait sa company. Kayo ay merong, sabihin man natin na kayo ay zero experience, pero kayo pulpak sa info. Pulpak kayo sa kung ano man yung background na nandoon sa pupuntahan nyo. In general ito, hindi ibig sabihin na sa industry ganito is dito mo lang ma-experience to. O, sabihin natin na pang manufacturing to. Ay sir, hindi naman ako pupunta sa manufacturing. Ako pupunta sa pang-admin ako. Bahala kayo diyan. Hindi po ganun. Kasi sabi ko nga sa inyo, nature of work ito. Kayo ay engineer pa din. So, may experience pa yung mga gantong klase ng environment, ganong klase ng situation. So, bawat pagkakamali nyo, lagi nyo siyang i-analyze. Bakit kaya ako nagkamali? Ano kaya yung ginawa ko? At paano ko siya maiiwasan ulit? Ano? So, I think kailangan nyong or kumbaga need nyong mag-analyze mabuti. Paano ba ang buhay? Ano? Okay? Yan, so wait lang. Ayun, so time na pala ako, 16 minutes na pala. So sorry na, last na naman na ring slide. So pneumatics versus hydraulics. So kapag pneumatics guys, lower force output. Kapag hydraulics naman, high power yan. Kaya yun yung inilalagay sa dulo ng assembly. Pwede din naman siyang ilagay sa first and middle operation. Pero yun nga, based pa din siya sa kanyang functionality and dun sa purpose. Para saan ba siya? Ano ba yung kanyang function? Ano ba yung ginagawa niyang work? So, in terms naman ng control, ang less precise ang pneumatics kasi nga mabilis yan eh. Mabilis. Kumpara sa hydraulics na yan ay smooth control dahil mabagal yan. Okay? Energy loss due to air compression, dito naman ay efficient for lifting and pressing application. So, energy loss dahil nga meron tayong mga leakage ng pneumatic hose. Dito naman sa hydraulics, ang risk lang niyan is yung fluid. Ano pa yung disadvantage ng pneumatics? Noisy. Sa hydraulics kasi guys, tahimik yan. Kaya naglalagay tayo dyan ng dice dun sa yung kulay dun sa pneumatic fluid para hydraulic fluid para kapag nakita nyo, bakit ito yung may kulay green na natagas?
Okay, hydraulic oil to. So, ibig sabihin, may ano siya, may leaks. Hanapin niyo yung leaks. So, pagka naman pneumatics, noisy, pag nahugot ang pneumatic hose, maingay yan. Ano? So, may susut-sut sa inyo. Hindi naman mumo, hindi naman multo. Naku, may tagas pala yung pneumatic hose. At iingat-ingat kayo kapag high pressure ang pneumatic. Pag high pressure yan, pag palo nyo sa inyo, ay bingot. Ingat-ingat yun na, safety yun. Yan. Clean operation kapag pneumatics. Kasi, dumadaan muna yan sa processing ng air. Kailangan malinis muna yung air bago nyo gamitin. Walang moisture kasi yung moisture makaka-apekto yun doon sa performance. Kapag naman hydraulic, sensitive siya sa contamination. Dirt, water, and air. So doon pa lamang sa pag-oxidize ng mga external component ng isang hydraulic is yun, isa pa yun sa magiging cause ng contamination. So pneumatic guys, advantage siya less maintenance compared to hydraulic system. Kasi nga, hindi naman nag-oxidize yung mga component dyan. So ibig sabihin is hindi siya ganun ka-prone sa maintenance. Wherein, ang hydraulics guys required regular maintenance. Kailangan i-check nyo, mayroon bang changes, ano bang problema, bakit ayaw mag-work, baka may leakage, So, yun lang naman. Hindi ka na pahabain at 7:20 na. So, I hope you learn something. Not only all about the hydraulic part or our topic all about the hydraulic and pneumatics, but learn about life. Learn about how you will how are you going to interact with the real world. Kayo ay engineer na pag nandun na. Pwedeng kayo ay nandoon pero OJT pa lang kayo. Dalawa lang 'yon. So, ang sa akin, apply niyo lahat yung mga natutunan niyo. Kung hindi niyo man alam 'yon, ay di try to search. Try to learn on your own. Naku, wala sir eh. Bakit ga? Wala naman eh. Ayun. So, I think yun lang. And that concludes our discussion. So, we still have, I think, last topic, which is all about the hydraulic design or hydraulic system design or electro-hydraulic system design, which will be your quiz number 3. So last na po yun. Last na quiz number 3 na yun. So I think yun lang muna. Question, clarification, or bio interaction, idea, suggestion, you may open your camera or mic para sumagot. Wala naman. So I think that concludes our meeting for today. Just a quick attendance lang guys. Kasi hindi tayo face-to-face ngayon. Baka tayo hanapin. Bakit kayo wala sa sa room? So kindly please open your camera. Kindly na, please pa. Para sa attendance. So, wait lang. Okay, so wait lang. I-ready ko lang. Tatagtagin ko na yung aking presentation para makita ang lahat. Merkado pala yung apelyido mo. Mga naman. Taga saan ang merkado ang mga kamag-anak mo? Talumpok po. Taga saan? Ako ba? Oo. Ako po. Talumpok po. Saan yun? Bundok po. Bunga naman. Baka kay pinsan pa namin, Merkado ang aking middle. Pinsan. 5 ka muna sa akin, ha? Ayun, so attendance na guys. Smile na. 1, 2, 3. Okay, yan. So,
Bahala ka na pinsan. 5 ka muna ngayon. Bawi na lang next sem. Ayun, so yun lang. Bye-bye. Ingat kayo. Thank you po. Okay. Thank you po, sir. Okay, bye-bye.